Yan po, topic lang natin itong maisog rally na hindi po natuloy. Ay, yan po, mga kabunyog. Nag-iiyak po itong mga organizer ng maisog-isog rally na ito. Diyan po sa Bulacan, ano? Kasi na-cancel po, no? Ang dami pong nangyari dito. At nakita natin dito, mga kabunyog, mga kababayan, nabutata po si Duterte dito, no? Nabutata, kumbaga tumiklop po. At nga, doon po sa mismong presko ng Maisog Rally ay hindi na po sumipot si Rodrigo Canor Duterte. Yan. So pag-usapan natin yan, what went wrong ba, kuya? O, di ba? Ano nangyari, Canor? Una po, yung maisog rally na yan, sinet nila yan sa Bulacan. Isinet nila yan sa Bustos, Bulacan. Sinasabi ng mga organizer, mga maka-Duterte po yan na sila'y kumuha ng permit. Mga permit, coordination, nung una sa Malolo City. Kaya lang po, along the way, parang na-teknikan sila no? Na-teknikan po sila ng mga otoridad. Kumbaga, hindi napayagan ito. Nung una, mga public venue po ang hinihingi nila. Mga government property, public venue, pero hindi po napayagan. Kaya ang ginawa, nag-resort po sila sa isang private property dyan sa Bustos, Bulacan. Kaya lang, bandang huli po mga kabunyog, mga kababayan, nag-back out po yung may-ari. Nag-back out. Ang sinasabi ng mga organizer, kinausap ng mga parak ng mga pulis nung gabi. Kumbaga, tinakot. Di umano, sabi ng mga organizer dyan. Ngayon, ito po ay nagre-reflect talaga na sabihin natin talagang may halimbawang may kinalaman yung administrasyon o yung mga makamarkos na nandyan sa pulis, mga pulis o mga local government unit. Kasi alam na alam naman natin na hindi naman ito lihim, mga kabunyog, mga kababayan. Yang maisog rally na yan, ay ano po yan sa totoo lang, isang political rally po yan na pabor lang talaga yan kay Duterte, pabor kay Kibuloy at maging sa China. Yan po yan pabor kay Duterte, pabor kay Kibuloy, pabor sa China. Yan po yung sentro ng rally na yan. Kaya nga nag-press con itong sila Lorraine Badoydoy. Umiiyak-iyak si Lorraine Badoydoy. Kulang na lang magngangawa. Kung ano-anong sinabi sa Marcos administration, ito daw Marcos administration ay mapanupil, matindi, abusado, arrogante. Ayan ang sinabi ni... So, tapos doon sa press con nila, makita niyo po yung organizer, doon sa press con na kasi hindi nga natuloy yung maisog rally, may mga chiwari-wari po doon na nagsasalitang Marcos resign. Marcos resign. Antibay po Antibay. O, kita nyo na? So, kumbaga, alam na alam po ng Marcos administration ang galawan ng mga Duterte. At parang dito, nautakan, kumbaga, hindi nagpagulang. Hindi nagpagulang itong administrasyon ni Marcos dito sa mga Duterte dahil alam nila yung maisog rally na yan ay dudurugin ang mga Marcos dyan. Yan po yan ang katotohanan dyan. Kumbaga open secret yan Kaya yung sinasabi ng mga organizer dyan, anong sabi ng mga organizer dyan, itong mga asong ulol na ito, mga asong kahol lang kahol. Yan ang tawag ko dyan no? Nagpapanggap sila na may advocacy sila. Nagpapanggap sila na meron silang pinaglalaban. Pero ang pinaglalaban nila ay si Duterte, si Kibuloy at ang China. O ano pong sinasabi ng mga asong ulol na organizer dyan na nagpa-press con, ano? Ako po, hindi ko pinagtatanggol lang ang Marcos administration. Sinasabi ko lang yung totoo. Kumbaga, wag na nga tayong nagbobolahan dito. Wag tayong nagtatanga-tangahan. Yang maisog rally na yan ay para yan kay Duterte, para kay Kibuloy, at para sa propaganda ng China. Diyan sa tatlong issue na yan. Kasi ang babanatan nila dyan, syempre,
si Marcos Jr. Sasabihin nila, palpak, 20 pesos kilo ng bigas. Alam na po natin yan eh. Na si Marcos ay adik, bangag, di ba? Na dumami na naman ng droga. O yan ang mga linya nila dyan. Paulit-ulit naman po yan eh. Oo. Yan yung kay Marcos, palpak, adik. Yan ang linyahan nila. Di ba? Palpak, adik, dumami na naman ng drugs. Sa issue naman ni Kibuloy, palalabasin naman nila dyan. Sa maisog-isog rally na yan. Si Kibuloy ay inaapi. Si Kibuloy ay bayani na lumaban sa NPA. Di ba? Si Kibuloy ay isang bayaning inaapi. O, pinagtutulungan. Kawawa naman. Yan ang sasabihin nila dyan. At syempre, kasama na po dyan, sangkap dyan, sa maisog-isog rally na yan, pupurihin si Sara Duterte. Di ba? Si Sara Duterte, parte pa ng Marcos administration eh. Kaya matindi ang double blade nito, ang makakapalan ng mukha nito. At ano po dyan, sisimplihan po yan ng mga tungkol naman sa foreign policy ni Marcos, na nagiging maka-US na. Na tayo inilalagay na sa gera. So, in a way, propaganda ng China. So, pinapackage na nila yan. Yung maisog-isog rally na yan. Ano bang ibig sabihin ng maisog? Eh, sabi nila, ano daw, matapang. Matapang ang mukha. Oh. Ngayon, nag-press con itong mga organizer, hindi nga natuloy. Dahil, alam nyo, ginarapal din sila nung may-ari eh. Matapang yung abogado. Sabi nung abogado, may mga tarpaulin po doon kinabukasan. Sabi po doon sa tarpaulin, private property. Oh, hindi ito pwedeng gamitin. Oh. Nabara po eh. Kumbaga nautakan po sila ng administrasyon. Totoo naman eh, naniniwala ako gumalaw talaga ang kamay ng administrasyon diyan kasi hindi naman basta magba-back out yung may-ari ng lupa na yon kung hindi na pressure. Naniniwala tayo doon. Kaya lang labanan lang naman talaga yan ng politiko eh. Kampo ni Duterte laban sa administrasyong Marcos. Yan talaga ang katotohanan dyan. At bakit ginawa yan, sabihin pa natin, ginawa yan ng administrasyon ni Marcos. Kasi alam nila na pag natuluyan, babanatan ng babanatan, magiging barbecue si Marcos dyan. Susunugin nila ng buhay dyan. Anong ibig ko sabihin sa susunugin ng buhay? Magiging pulutan po si Marcos Jr. dyan sa maisog rally na yan. Oh, wala naman pong pinag-aiba yung maisog rally na yan, yung nangyari dyan sa Liwasang Bonifacio. Yung nangyari sa Davao, kung saan sinabihang adikto si Marcos. O, di ba? Yan ang ididiin nila dyan. Palpak, adictus. O, hindi natin kinakampiyan si Marcos dito. Pero sinasabi lang natin yung totoo. Ang motibo niyan ay hindi naman advokasya para sa bayan. Hindi po. Ngayon, tumiklop si Duterte dyan. Tignan mo tong si Canor. O, hindi na po nagpakita sa press con. Ang sabi daw ni Loren Badoydoy, si Loren Badoydoy, sinungaling din to. Ayaw na daw kasi ni Duterte ng gulo. Ano? Si Duterte ang ayaw ng gulo. Samantalang si Duterte Canor nga ang nanggugulo. Actually po, yung tunay na oposisyon, halimbawa itong liberal, sabi natin tunay na oposisyon, itong mga genuine opposition talaga na tradisyonal. Hindi naman po magulo. Per issue po ang basis ng pagiging oposisyon. Halimbawa, si Risa Hontiveros, ang Akbayan, in some way ang Liberal Party, tayo sa bunyog. Kung tayo nag-o-oppose, ang ating oposisyon ay tungkol sa pulisiya. Halimbawa, pirma ni Marcos tsaka ni Romualdez. Galit tayo dyan kasi para sa atin, hindi yan makabubuti sa bayan. Hindi pero kay Duterte, ang banat nila dyan, nag-o-oppose sila kasi galit lang sila kay Marcos. Pero hindi naman sila anti-chacha, di ba? Hindi sila anti-chacha na totoo kasi sila Duterte mismo nagsusulong ng federalismo noon. So ang motibo nitong kampo ni Duterte kaya nagiging oposisyon, yung away politiko, yung ambisyon para kay Inday Takaw na sila makabalik sa kapangyarihan. Yun! Ang totoong oposisyon, bumabanat sa totoong issue, kung ano yung laman ng issue, ano ba yung kabutihan ng bayan, ano yung tama, ano yung mali.
Yun yung totoong oposisyon. Ngayon, yan nga po. So absent si Duterte diyan. Ang sabi, ayaw daw manggulo na ni Duterte. Sabi ni Lorraine Badoydoy. Ha? Samantalang doon pa sa presko nila, nagpahaging pa. Kami naman po hindi mga NPA, hindi mga komunista. O tignan nyo na. Sa presko nyo na lang, nagre-red tagging pa kayo eh. Bakit? Pag mga aktivista, komunista na ba? NPA, ganun po yung salita ng organizer eh. Kaya alam na alam natin, kahit ang Marcos administration, alam na alam nila kung ano ang litanya at galawan ng maisog rally na yan. At yan ay pagdurog kay Marcos. Yan lang po yan. Kaya ang ginawa ng Marcos administration, bago siya durugin, dinurog sila ngayon. Nakatikim sila. Yung ginagawa ni Duterte na panggigipit sa mga aktivista, marami pong tala dyan ng karapatan ang human rights group. Libo-libo po na instances, pagkakataon, na ang mga aktivista pinipigil, hinaras, kahit po tayo ilang beses nating naranasan yan yung mga pulis laging nandyan, hinaharang tayo. Ang dami na po nating karanasan dyan sa pangaharas ng mga pulis. At yung mga aktivista, yung totoong nakaramdam ng paniniil ng gobyerno. Pero itong grupo ni Badoydoy na to, itong maisog rally nito, ito'y rally po, rally lang to ng mga politiko. Parali to ni Kibuloy. In a way, parali ito ng China. Ang sabi nila dito ano yung mga advocacy nila dito Sabi nila, transparency, accountability, peace, and security. Di ba? Transparency. Di para lumalabas, anti-kurakot ito. Galit sila sa corruption. Pero hindi naman nila sinasabi dyan sa rally nila. Sa napunta yung 125 million na winaldas ni Inday Takaw ni Sara Duterte. 11 days. Nagrarally ba sila tungkol doon? Kung totoong anti-corruption to, transparency. Ibig sabihin ng transparency, yung bukas. Nakikita. Wala po. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? TAPS kasi to TAPS. Yung T is transparency pa lang tayo. Yung 51 billion ni Polong Duterte, saan napunta? Kino-question ba nila? Hindi. So, nasa ng transparency dyan? Yung mga ginastos nung panahon ng COVID, nasaan? Yung confidential funds. Nasa ng transparency dyan? So, ito yung mga katarantaduhan ng mga organizer. Ito yung katarantaduhan ng grupo ni Duterte, nagkakakahol na parang aso, para ipolitika si Marcos. Yan lang ang totoo dyan. At dito nga, tumiklop talaga si Duterte kay Marcos. Naramdaman niyang hindi niya kaya na. Wala na si Digonyo. Wala na si Tatay Digonyo ng mga Dutards. Wala nang asim Wala nang bagsik. Kahit si Inday Takaw padaos-dus na po. Kung may boboto man dyan, yung mga bobong panatiko na lang. Sorry for the word Pero bakit ko sinabing bobo? Nakikita na ang katotohanan, ayaw pang paniwalaan. Kaya sa harap nila. Halimbawa, di ba wanted pa rin si Kibuloy? Sino bang protector ni Kibuloy? Sino bang best friend ni Kibuloy? Di ba si Duterte? Ano bang kaso ni Kibuloy? Di ba rape? Di ba panggagahasa, panluloko, pagsusulisit, panggagancho, money laundering, sex trafficking of minor ng mga bata? Isipin nyo. Ngayon hindi pa makita si Kibuloy-Loy Di ba? Kanino ang mga kayamanan ng kulto ni Kibuloy? Di ba pinangalan kay Duterte bilang administrator? Yun yung mga factual yan Facts na yan yan yung mga bulgar na mga impormasyon na. Nakikita nyo na ang sabuatan. Tapos ngayon hindi nahuhuli. Di ba? Accountability. Accountability. Magrarally kayo tapos protector kayo ng rapist na si Kibuloy. Di ba? Ilang rally nila sa Liwasang Bonifacio. Protect Pastor Kibuloy, nakalagay doon. Mga naka-uniform pa yan. Kaya wala Alam na alam ni Marcos ito. Na pag ito'y hindi niya dinurog, siya ang dudurugin. Di inutakan sila ngayon. Yan po yan. At ang nakakatawa dito, dun sa press con,
Ginagamit ni Kay, hindi na kayo nahiya sa malolos, ginanap ang nandiyan ang unang konstitusyon, hindi na kayo nahiya sa mga bayani. Naku po. Siguro kung buhay sila Bonifacio, sila General Luna, sila Usercel, pinagsasampal tong mga sila Badoy-Doy na to. Ang kapal ng mukha nyo, mga protector kayo ng rapist, baka sinampal lang tsinelas ni Bonifacio, no? Di ba? Gagamitin pa yung mga historical ano natin. Tungkol sa mga kila Bonifacio, Mabini, mga tungkol sa konstitusyon. Hindi. Kahit anong gawin nila, yung rally na yan ay maliwanag na proteksyon ni Duterte, ginagawa nila para kay Kibuloy at sa China. Yun lang po yan. Tatlo. Ulitin natin. Duterte, Kibuloy, China. Yan lang yung gusto nilang ipagtanggol. Paano kayo gagamit ng mga bayabayani? Ha? Gumagamit ng bayabayani pagdating nga sa China traidor nga si Duterte, si Inday Takaw nga walang salita. Ang bayani ba natin pipe? Itanong nga natin dito sa mga sa mga organizer na aso na to. Natatawa ako dun si Badoy, si Lorraine Badoy-Doy na Red Tagger pa yung nag-host nun di ba? Kaya ang nangyari diyan, kinaumagahan daw hindi na pumapayag yung may-ari ng lupa. Hindi na po pumapayag. So, nandun na, hinarangan na ng truck. Ang matindi doon, may mga tao na doon, hindi na daw uuwi. May galing pa daw Mindanao. Isipin mo. Ba't may galing na Mindanao dyan, Lorraine Badoy-Doy? Bulacan yan. Hinarang na daw yung truck doon. At ang nakakatawa doon, yung abogado po, nung may-ari ng lupa. Matapang yung abogado Pinapagalitan pa kay may-ari ng lupa Pasok ka kasi ng pasok sa kontrata. Kaya sabi ng mga mayabang daw yung abogado. Sinosopla sila Wala silang nagawa kasi yung mismong may-ari ng property nag-back out. Bakit hindi na lang sila na mag-rally sa Davao? Doon, marami silang venue. Doon sa compound ni Kibuloy, doon. Bakit gusto nilang dalhin yan sa Bulacan, sa Maynila? Di ba? Kasi nag-ano yan nagpapakita yan naghahanap yan ng simpatya. Ganun po yan mga kabunyog, mga kababayan. Bakit hindi kayo mag-rally doon sa Davao? Kasi sila nagbubuluhan doon, naglolokohan sila doon Ang mga atin naman doon sa Davao, panatiko ni Duterte at yung mga nauulol kay Kibuloy. Sorry for the word pero yan ang totoo diyan. Yung mga nabubudol-budol pa rin ni Kibuloy hanggang ngayon. Yan naman yung umaten sa Maisog Rally. Huwag na tayong naglolokohan dito. Huwag na tayong nagtatanga-tangahan para sa mga Dutards at sa mga panatiko ni Kibuloy. Kaysa nagmamaisog rally kayo, ilitaw nyo na lang si Kibuloy-Loy. At harapin na lang ni Duterte yung kanyang kaso sa ICC. Yan na lang ang natin dyan. Madami pa kayong pasikot-sikot. Sabi naman dito, transparency, the accountability. Hindi nyo pa napapaliwanag yung 125 million na winaldas ni Inday Takaw, 11 days, yung 51 billion ni Polo, yung mga Intel fund ni Duterte, yung sa Parmali, sabi naman dito, peace, peace naman daw. Peace! Sige Buloy, peace ba yan? Paano magsasabi ng peace, hindi sumusunod sa batas? Peace! Hudas din kayo sa bayan natin. Maka-China kayo. Anong peace yan? Kapayapaan. Anong kapayapaan matatamo natin kung walang katarungan? Nakikita ng mga tao, special si Kibuloy. Di ba? Sabi pa dito, ano pa ba peace dito? Extrajudicial killing, pagpatay ng tao. Peace ba yan? Kapayapaan ba yan? Di ba? Nakalagay pa dito, security. Ano security? Lahat kayo dyan maka-China. Wala nang security ang bansa natin nung si Duterte ang umupo. Nagpakatuta sa China. Ayun nga po ngayon, bagong balita. Winaterkano na naman ng China ang ating Philippine Coast Guard. Napakawalang hiya.
Oh, tanungin nyo nga si Inday Takaw tungkol sa security. Bago kayo mag-rally-rally dyan, tanungin nyo muna si Inday Takaw. Inday Takaw, anong masasabi mo sa China? Oh, ano sasabihin ni Inday Takaw? No comment. Oh, anong rally ginagawa nyo ngayon? Maisog rally. Nasaan ang maisog nyo? Nasaan ang tapang nyo? Tanungin nyo si Duterte. Hoy, Kanor, ano ba yung secret deal mo sa China? O, di ba? Yun muna. Mag-basic muna tayo. Di ba? Yan po yan. Kaya sinasabi natin, alam na alam nila Marcos ang pupuntahan ng rally na yan. Kaya, inutakan nila, kumbaga, na-teknikan. Oh, na-teknikan ni Marcos. Oh, 'di ba? Tapos itong si Duterte, hindi na umattend ng press con kasi alam niyang nabutata na yung kahambugan niya. Butata. O ngayon, magmamaisog rally pa ba sila? Hindi na. Eh nung nakaraang maisog rally, nananawagan si Alvarez ng withdrawal of support ng Armed Forces of the Philippines. Isipin niyo yan. Buti hindi inaresto yan eh. Eh kung iba-iba yan, inaresto yan kasi nagbaborder na po yun sa inciting to sedition. Pwede na yun eh. Eh alam nyo tayo, mapa Marcos, mapa Duterte, alam nyo yung bunyog. Halimbawa, kung binabanatan ng mga Duterte si Marcos sa 20 pesos kilo ng bigas, totoo naman yun. Hindi yun natupad eh. Palpak na yun. Hindi natin kinakampiyan si Marcos doon. Kahit yung mga tsa-tsa-tsa ni Marcos de Romualdez, kinokontra din natin sa bunyog kasi para sa atin, hindi panahon ng charter change ngayon. Hindi batas ang may problema, kundi mga politikong hudas. Oh, kaya lang tayo kasi ang pagkontra natin kay Marcos ay nakabase sa issue. Hindi dahil sa politika. Itong mga Duterte, kumokontra kay Marcos para sa politika, para sa ambisyon ni Inday Takaw. Yun yung difference. Oh, pero sa issue ng West Philippine Sea, sinusuportahan natin yung ginagawa ni Marcos. Kasi sa tingin natin, tama yon na hindi niya gagayahin si Duterte. Kasi si Duterte, tuta ng China. At least itong si Marcos pumapalag. So in a way, magkaiba yung polisiya ni Marcos at ni Duterte pagdating sa West Philippine Sea. Eh si Duterte kasi sagad-sagad talaga nagpakatutay sa China. So yun yun. Kaya sinusuportahan natin. Even dun sa ginawa ni Marcos na, yung administrasyon ni Marcos na talagang itong si Kibuloy ay pinrosecute or hinahabol ng batas. Hinayaan niya yan. Tama yun eh. Kasi para sa ating katarungan, ang ano na lang ni Marcos ngayon na dapat siya magdesisyon yung issue ng ICC na hanggang ngayon hindi niya nare-recognize ang ICC. Yun na lang. Dapat magpakita na talaga si Marcos. Ano yun niya na, ilaglag niya na si Duterte, papasukin ng ICC. Yun na lang. Oh, di ba maliwanag tayo sa bunyog, ganun eh. Ganon tayo sa pagtingin sa issue. Ang Duterte iba. Magrarally yan, maisog. Nakilang rally na ba sila? Ano ba mga pinagsasabi? O di si Marcos, bangag. Nagparehab daw sa Germany. Mag-resign na. O, ano pang sinabi? O, withdrawal of support kay Marcos. Iprotektahan si Kibuloy. O, wag daw tayong lalapit sa US tsaka Kasigera. Diyan nagsasalita sila Panelo, sila Roque. Oh, ngayon, ano pa bang bago sa Bulacan, sa Maisog na yan? Wala nang bago dyan. Kumbaga, ang ginagawa lang nila Duterte dyan, nagkakalat ng propaganda. Wala naman yan tungkol sa yung totoong advocacy at prinsipyo. Huwag na tayong nagtatanga-tangahan. Hindi yan anti-kurakot. Hindi naman sila galit sa magnanakaw. Sila nga mismo maraming hindi maipaliwanag na winaldas na pera ng bayan eh. O, paano kayo magrarally tungkol sa transparency tsaka accountability? O, di ba? O, yun lang. Yun naman mga congressman na kay Marcos ngayon. Yan din naman yung mga congressman ni Duterte. Same set lang naman ang trapo yan. Nagbalimbing lang naman kasi yung mga trapo kay Marcos. Pero yan din ang mga magnanakaw na mga congressman, mga magnanakaw na mayor, mga magnanakaw na governor, na kay Duterte noon, ngayon nag-Marcos na. Ganun lang talaga yan eh. Pero pare-pareho yung magnanakaw. O, ano ngayon sinasabi mo Duterte ang maisog niyo dyan na accountability? Miski isang senador, governor, wala kang pinakulong.
In fact, sa panahon ni Duterte, nakalaya pa nga ang mga plunderer. Di ba? Naakwit si Bong Revilla, nakapagpiyansa si Jinggoy, nakapagpiyansa si Enrile. O, di ba sa panahon ni Duterte yan? Si Janet Napoles lang ang nakulong dyan sa Napoles scam na yan. Eh, kitang-kita naman ang role ng mga congressman dyan, mga senador. Pinagpipirman yung mga kontrata ni Napoles, mga peking foundation. O, di ba? O, iyan yan eh. O, ano sasabihin mong Duterte na ang panahon ni Duterte galit sa kurap, eh, tagtad ng katiwalian. Tumigil nga sila dyan. Di ba sa totoo lang, sa panahon ni Duterte, may napakulong bang governor o congressman o senador? Wala. Nakakalusot pa nga eh. O, anong sinasabing galit sa pagnanakaw? Sus, yun lang Parmali na sinindikato nila Bongo, nila Christopher Lloyd daw eh. Booking na booking yung Parmali eh. Na ang nagpinance pa niyan, si Michael Yang. O, na-inchik na hindi daw marunong magtagalog. Puro katarantaduhan, economic advisor ni Duterte. Hindi daw marunong magtagalog. Di ba katarantaduhan yan? At 10 billion ang ang kinubrang kontrata ng Parmali. O, di nung panahon ni Canor. Nung COVID, ang dami lang naging dyan, racket. Mga katarantaduhan nyo. O, kahit yung pagpatay ng tao sa yung sinasabi nila Las Cañas. O, di ba? Eh, puro katarantado. O, transparency, accountability, peace, tsaka security. Katarantaduhan ng mga to. O, security, tapos tutangta sa China, nagpapaalam sa China. Ano security dyan? Di ba? Totoo lang tayo. O, kaya tumiklop si Duterte kay Marcos. Tiklop. Pinakita talaga ni Marcos kung sinong boss. O, ngayon hindi siya maka-attend. Ba't di siya magmura-mura ngayon kay Marcos? O, di ba bakit sa tingin nyo hindi makapagmura-mura ngayon si Duterte kay Marcos? Alam niya, nanginginig na siya. Nandiyan na ang ICC. Sige, murahin mo pa. O, sila Lisa Araneta, pag yan ang tinanong mo, ilalaglag niya ng si Duterte. Hindi natin alam eh. O, ang sinabi pa ni yung isang aso dyan na ano daw, sabi ng isang asong organizer, si Lisa Araneta daw nagpapatakbo ng Malacanang, hindi daw, biro mo, hindi, alam nyo pa lang si Lisa eh. Bakit nagtataka pa kayo na na-cancel yung nyo, ma-issue rally nyo, alam nyo pala eh. Ako naman, hindi ko naman pinagtatanggol yan si Lisa Araneta Marcos eh. Ang sinasabi ko lang, tama din naman ang sinasabi ni Lisa Marcos, na talagang makapalang mukha ni Sara Duterte, ayaw pa mag-resign. Kumbaga, nag-cross na ng line. Itong mga Duterte, sobra na. Di ba walang kahihiyan? Itong maisog rally na to. Hindi naman yan independent. Ito'y maka-Duterte, ito'y maka-Kibuloy, ito'y maka-China. Mismong host na nga lang, si Lorraine Badoy pa eh. Sino ba si Lorraine Badoy? Di ba yan yung nagpo-programa sa SMNI na red tagger, pambira. Sino ba si Roque? Sino ba si Panelo? Yan na yan eh. Sa tingin niyo, hindi ba yan dudurugin ni Marcos? Dudurugin talaga ni Marcos yan. Bakit anong akala niyo naman kila Lisa Araneta, kila Martin Romualdez, mga tatanga-tanga? Mga politiko rin yan eh. Nagkakalkula rin yan. Di ba? Kaya syempre, baka sinasabi nila, nung gabi daw, kinausap ng mga pulis, yung may-ari ng lupa. Maring ngayon, maring hinaras nga, tinakot. Pwede. Hindi naman kasi magbaback out yung may-ari nang walang nangyari. Kasi sabi nila, may usapan daw sila dun sa may-ari ng lupa, na dun nga sa lupa na yon, sa property na yon, gagapin yung maisog rally. Diba? Pero nagulat daw sila, kung kinaumagahan, iba na, may mga tarpaulin na doon. Private property na. Ano ibig sabihin nun? Di, tineknikan. Na-teknikan sila. Kumbaga, akala nyo kayo lang ang trapo, di ba? Yun lang yun. Tineknikan ng Marcos administration. Kumbaga, pinakita ng Marcos administration, sila ang in control pa din. Nasan si Canor? Bakit hindi magmura-mura ngayon? Murahin mo si Marcos. Hamunin mo. Tapos dapat si Canor, kung matapang,
Hamunin niya na si Marcos. Ilitaw niyo yung pulburon video. Subukan niyo na. Alam kasi nila, isang pirma na lang ni Marcos, nandiyan ang ICC. Oh. Wala eh. Kumbaga, bahag din ng buntot ni Duterte. Murahin mo nang murahin si Marcos. So hanggang dito na lang ang ating vlog, mga kabunyog, mga kababayan. Ano? So muli ito si Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan, sa bunyog pagkakaisa, mga kabunyog, mga kababayan. Tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.